virtual nanay ng Happy Mother's Day. No? At ngayon po ay, ang mag-i-speak sa akin ngayon, no, ay more than 7 years ko na siya kasama doon sa ministry at nakita ko kung paano siya mag-fail, paano siya bumagsak, paano siya umangat, at talaga na nakita ko yung changes na ginawa ng God no, sa buhay niya. At naniniwala ako no, na gagamitin siya ng Lord for this morning para mangusap ang God sa umaga nito. Kaya sabi mo nga wala sa katabi mo, handa na ba? Ayan, sige po, tawagin ko na po no, si Kuya JP. JP, speak, no? Morning. Ayan, palapakan na si Lord. Ayan. Ayan po, magandang umaga kasi. So, kamusta po kayo para ngayong araw na to? Ayan, mas maganda maging mabuti. Pero ayun nga po, before we start, I would like to ask everyone to come and join with me in a prayer. Tayo po yung magsisigit mo muna, manalangin. And yes, Heavenly Father, we are truly grateful for this time that you've given to us. We are blessed and happy, Lord, that you are always guiding us to keep hearing the scripture. And I pray that whatever we hear and we listen, Lord, in your word, we keep it in our hearts and mind. All this we pray in the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. So, ayun po. Okay na tayo ngayon. Yeah, mas maganda po talaga yung okay. Kasi mahirap kung hindi naman tayo okay, tapos sabihin natin sa kasama natin is okay ka. Para tating, ano yun? Parang binabayan natin yung emotion natin. Pero ngayon, ang topic natin po is all about upgrade. Di ba na-topic naman po ni Pastor last week na ang upgrade minsan mahirap talaga. May mga bagay na tatanggalin si Lord at may mga bagay na ipapalit. At sabi nga rin ni Pastor last week, meron siyang nabanggit na point na feelings versus faith. So, most of the time, kapag dumadaan po tayo talaga sa upgrade, or upgrading ng sarili natin, ang madalas na kalaban po talaga natin is yung feelings, yung emotions. Ang hirap mag-let go sa mga bagay na matagal na natin nahawakan. Kaya ngayon, as I am being assigned here to share the gospel, inisip ko, Lord, ano po ba yung mga bagay na pwedeng makatulong sa akin sa paglaro? Ang question ko, ang giving question ko, pero sinabi sa akin ni Lord is release and then rise. Because Lord, release and rise, ano yun? Parang extra rise lang, pagkakarin ito eh. Pero hindi sabi Lord, release and rise. So, tingnan ko siya sa Lord, Lord, ano yung mga bagay na dapat i-release? Meron ba akong mga bagay sa buhay ko na hindi ko pa na-release or na-let go, kaya hindi ako makapag-upgrade? Or baka mamaya, nandun ako sa point ng buhay ko na nandun pa rin ako sa, alam yung lulubog na sitwasyon na hindi ako makabangon. Kahit sinasabi na ng Panginoon na bumangon ka. So bago po i-start to, bigyan ko lang kayo ng konting intro sa release and rise. Sabi dito, release to rise means you must let go of what's holding you back in order to grow, improve, or elevate to a better version of yourself. So mahalaga po alamin natin, ano ba yung mga bagay na pumipigil sa atin sa ating paglago? Pumipigil sa atin para mag-improve. Ano yung mga bagay na yun? Mostly mga bagay ko na nakita ko is una, past mistake. Hindi ka iaalaw ng past mistake mo na mag-grow kasi nga, nagkakalit ka. Hindi. Ipamumukha sa'yo na wala ka ng silbi. Ganyan siya kasakit. Ano pa po yung mga bagay na humihinder sa atin sa paglaro?
Isa rin po nakita ko, galit. Vision. Pero isa sa pinakamatindi na ito, galit. Bakit ka mo? Kapag galit ka kasi, sino man lumapit sa iyong tao, kahit magbuti ang intensyon, mapaglalabasan mo ng galit, which is hindi nakakatulong. Mukhang pangit ka yung tingin ng iba sa'yo. Ano pa po mga bagay niyo? Insecurities. Nai-insecure ako, marami akong insecurity sa buhay, kaya hindi ako makamove forward sa pinapagawa ng Panginoon. So yun yung sinasabi ni Grace, guys. Kailangan natin i-let go yung mga bagay na yun to go further. So meron akong i-share sa inyo sa Book of Isaiah. Sino po nakakalit sa Book of Isaiah? Wala na. Isaiah. Sa Book of Isaiah, si Isaiah po isang prophet. A prophet that was called by God to warning or to give warning to Israelites. So nagbibigay siya ng mga warnings. Nagbibigay siya ng mga babala. Kasi kamo, ang mga Israelites mo noon is sobrang nakabind o nakashackle sa past. Ano po yung past nila? Sila po ay nasa Egypt, alipin. Wala silang future na kundi alipin. Pero nilabas sila ng Panginoon kasi sila yung pili ng Panginoon to be a fruitful country. Pero, yun nga, kailangan nahihirapan ng Israelite nun kasi nga, binded pa rin sila sa mga bagay na nag-hold sa kanila to grow. Pero ang good news nun, na binabasa ko yung Isaiah, o yung mga commentary about Isaiah, sinabi rin doon that the book of Isaiah is also giving us hope. Pinapaliwanag niya yung ano ang kaya ibigay ng Panginoon sa buhay mo, which is hope. Kung tingin mo ngayon, wala ka ng pag-asa, I guarantee to you, sinasabi ng Panginoon sa'yo, may pag-asa ka. So, dito tayo magpo-focus sa verse na to. Sabi dito sa Isaiah 43:18, remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it spring forth, do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Maganda po ba yung verse? Ang ganda, no? Pero, meron tayong tatlong bagay na matututunan sa verse na yan. Again, upgrading po, hindi siya madali. Lagi ko narinig sa upgrade, may mga bagay na tatanggalin at may mga bagay na papalitan. Kung baga sa ano po, sino po dito yung computer sa bahay? Lahat po naman yata tayo, ano? Or gadgets, device, cellphone. Yeah. Mostly sa mga cellphone, sa mga naglalaro po muna, mga gamer yan, may sa computer, cellphone. Kapag naglabas ng bagong update, yung nilalaro namin, ay, naglalaro pa kayo ako. Yung nilalaro namin, may mga specs na pinapakita, mga system requirements na kailangan mo para malaro mo ng maayos yung laro na nirelease nila. Ngayon, kung ang cellphone mo o yung computer mo is hindi na-meet yung requirements, ang nangyayari po, nasisira yung laro. Kung pag-sabi, hindi mo siya magamit, hindi ka makapaglaro, kasi hindi ka makapag-enjoy, nai-stress ka. Lalo pag natatalo ka pa, sa mga ML dyan, no? Ang lag naman ng cellphone mo, palitan ko na to. So, kailangan mag-upgrade. Ganun po yung upgrading. Papalitan mo yung bagay na hindi na kayang abutin yung bagong standard. Kaya ngayon, tingnan natin, ano ba yung bagay na tinatanggal sa akin ng Panginoon ngayon para mag-meet ko yung plan niya. Isa sa mga nakita ko noon, ako po ay isang magpapakilala po pala. Then, ang background ko po, galing po ako sa isang pamilya na sabihin mo na lahat ng kasalanan, meron kami. May adik, may sugarol, may incest,
kamag-anak sa kamag-anak. Sobrang talamak sa amin. Kaya kilala yung pangalan namin. Pero, ang masakit din doon is, dahil bunga ako ng ganong community, even po ako, meron din po akong naging problem sa puso ko, which is yung anger. Sobrang galit ako sa mga kamag-anak ko na minamaliit kami. Ganun na ganun. To the point na kinalakihan ko yun for how many years dinala ko hanggang college yung galit na naranasan kong kabataan ko. Kasi nakikita ko sa culture namin, sa community namin, kapag wala kang tinapos o kapag wala kang pera, alipin ka. Utos-utusan ka. Kahit ipahiya ka sa kamag-anak namin, sa mga kaibigan nila, wala kang magagawa kasi wala akong. Kaya hindi mindset ko nun, sabi ko, magpapayaman ako. Pag yumaman ako, pababagsakin ko sila isa-isa. Tapang, no? Tapos dumarating din sa point na talagang nakikipag-away ko sa mga kamag-anak ko. Talagang inahamon ko pa ang minsan na, tara, sutukan na. Para matapos na sa payat ko to. Ganun po yung culture namin. Pero, alam mo, napakabuti ng Panginoon. Kasi dumating ako sa point na nilet go ko na yung pag-aaral ko nung college. Ang naging mindset ko talaga, hindi na ako mag-aaral, tatrabaho ako, magkahanap ako ng income. Which is wrong decision. Kasi simula nung ginawa ko yun, alam po nangyari sa akin, lalo akong nabakong sa problema. For 2 years, akong walang trabaho, tambay, pag-aalala sa kung saan pwede akong dali. Pero, sabi ko, blessing in disguise pa rin, or blessing pa rin, na nangyari sa akin yun. Kasi meron palang plano sila sa buhay ko. Ang maganda doon, yun nga, yung tiyahin ko kasi, isang tiyahin namin na Christian din. Bumisita sa amin, may kasamang pastor. Tapos, doon na nagsimula. Nag-take sila ng church plan. Doon na rin ako nagsimula na sabi ko, sige mag-commit ako. Alam niyo po yung unti-unti, binagaw ng Lord yung buhay ko. Na hindi ko napansin na yung galit sa puso ko, unti-unti pa rin na tinatanggal. To the point na, alam mo yung, iba na ako sa paningin nila. Hindi namin tulad ng dati na puno-puno ng galit. So, kinukumpare nila ako before to now. Although nagkakaroon kami naman ng mga failures, pero sobrang gracious ni Lord. Yung totoo na sinasabi nila eh, your history is His story. Gagawin yung story ng Panginoon yung buhay mo, gagawin yung inspiration. So, ganyan naman. Pero sabi ko nga, Lord, paano? Paano ako mag-i-improve o mag-upgrade? Una nakita ko dito, is yung sinasabi na ni Lord is release the past. Huwag ka na kumapit sa nakaraan. Kasi tapos na yun eh. Past is past. Huwag mo nang balikan. Kung nag-away mo kayo ng jowa mo, past is past. Paglabay talaga, buhay na buhay mga tao eh. Past is past. Huwag mo nang balikan. Wala na yun eh. Nangyari na. Tapos na. What you need to do is move forward. Pero, ang hirap kasi mag-move forward, kasi nga, iniisip mo yung mga nakaraan. Iniisip mo yung mga nasayang. Pero tinuturo ng Panginoon dito na sinabi niya, release the past is make a consideration to focus on new things. Kaya ang sabi dito, di ba, pinaka-highlight, remember not the former things nor consider the things of old. So, remember the former things. Kalimutan mo na. Pero most of us, mahilig tayo sa balik pa rin ang balik sa past. Di ba? Kunyari, sinasabi na ng Panginoon sa buhay mo, yung kaaway mong yan, patawarin ka kasi nakaraan na yun. Mostly na naririnig ko, especially sa mother ko, pag sabi ko ba, Ma, kung may kaaway ka, patawarin mo. Ano sabi ng nanay ko?
Hindi ko mapapakawalan hanggang buhay dadalhin ko yun. Hindi, di ba? Hanggang buhay dadalhin ko yun. Which is, nakita ko yung negative impact na alam mo yun, kapag nakikita niya yung tao yung nasisira yung araw niya, siya yung nahihirapan. So, release the past. Kaya nga sabi ni Lord, kapag i-release mo yung past mo, di ba? God wants you to change your focus. Baguhin mo yung focus mo. Huwag ka mag-focus sa bagay na nakaraan na. Kasi wala nang nangyayari sa nakaraan. Ang nakaraan, may stagnant ka lang. Siguro ako po is hindi ko binago yung focus ko. Hindi ako nag-focus sa Panginoon. Baka mamaya stagnant pa rin ako sa buhay na meron ako noon. Baka mamaya po hindi niyo ako nakikita ngayon. Sabi ko nga po sa sarili ko nun siguro kung hindi ko nakilala si Lord, malamang member na ako ng mga habit. Mga push-up na ako, ganyan. Tutulak, bagay para sa katawan ko. Tutulak lang, ganyan. Pero sabi ko, hindi. Sobrang ang galing ni Lord. Doon ko na-realize na God is always on timing. Nasa timing lagi siya. Kasi yun yung time na hopeless na ako. Ayoko nang makinig sa ibang tao. Parang gusto ko nang gawin yung mga gusto ko sa buhay. Pero hindi, sabi ni Lord, may pag-asa ka. Just change your focus. Kaya nga sabi niya dito, set your mind on things above, not on earthly things. So, ano yung mga earthly things? Kaya yung mga worries, stress, diba yung mga pinagkakabalaan din natin na minsan kumukuha ng attention sa Panginoon, yun yung mga bagay na earthly things. Pero sabi nga niya, set your mind on things above. Ano ba yung mga bagay na makalangit? Ano ba yung mga bagay na makalangit na may kabuluhan? Ano ba yung mga bagay na makalangit na alam mo na lalago ka? Mag-i-improve ka. Alam pa po ba natin? Minsan maganda rin i-examine natin yung sarili natin Kaya madalas ko rin sinasabi sa mga youth pag nakakasalamu ako sa lab. Kapag may problema dumating sa buhay mo, dapat ang maging prayer mo hindi is yung minsan ito tayo, mga prayer mo, Lord, bakit ito dinadanas to? Bakit ganyan? Dapat sila na lang. O bakit ito dinadanas? Hindi ko deserve. Ang lagi ko sinasabi sa mga youth, kapag dumanas sa isang problema o sitwasyon, magtanong ko sa Panginoon, Lord, ano yung bagay na tinuturo sa akin ngayon? Kasi, sa tagal ng paglalakad natin sa Panginoon, minsan hindi na natin napapansin yung mga maliit na bagay na nakaka-apekto sa iba. Yung mga gawa natin, yung mga, sabihin natin, manalisip pa natin na nakakasira sa buhay ng iba, na hindi man na natin napapansin. Minsan, meron na tayo may mga napapansin ako minsan na matagal na nag-church, sobrang tagal na nag-church, feeling nila, they are above on everyone else. So, pag may bago, feeling nila, superior sila. Na parang, ay hindi, mas matagal na ako sa'yo so dapat makinig ka. Ganon, umiiral yung pride. Paminsan, may mga ganun tayong bagay na hindi natin nakita. Kaya minsan, kapag tinanong sa amin ni Pastor na kahapon, na may tanong sa amin sa yung pinilit ba? Paano malalaman na parang masakit? O yung hard way. Paano malalaman na parang kinukuha ka ni Lord na hard way? Minsan mapapansin mo yun kapag natuman sa isang sitwasyon na sobrang hirap. Ako madalas may ganun ako sitwasyon na pag nakaka-encounter ako or nakakaramdam ako na parang may problema sa personal ko, tinatanong ko agad si Lord, ano din yung bagay na tinutulong sa akin ngayon? Tapos doon ko na-realize, merong bagay na tinatanggal si Lord sa buhay ko o sa karakter ko, napapalitan niya ng bago. So doon ko na-realize na, God is really upgrading me. But all I need to do is release. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pakawalan mo na yan kung ano yung nasa puso mo. Pakawalan mo na. Yan. At mag-focus ka
sa mga bagay na makalangit. So pangalawa, since alam na natin na kailangan natin mag-focus, syempre dapat maging aware tayo sa mga bago. Punayin natin yung mga bago, sigan nyo. Ano ba yung mga bagong ginagawa ng Panginoon sa buhay ko? Ano ba yung mga bagong bagay o bagong karakter na gustong i-develop ng Panginoon sa buhay ko? Marami tayo yan. Kasi sabi nga, hindi tayo perfect. Kaya maraming papagawin si Lord. Dati po sa akong palalura. Magugulat ka. Dati rin po ba, basag ulo din po talaga ako. Mahilig talaga po akong napatawan. Pero, alam mo yun, God is making new things. Kaya sabi niya dito, behold, I am doing a new thing. Now, it's spring forth, do you not perceive it? Pag sinabing perceive, sabi niya, do you not notice? Perceive is notice. Hindi mo ba napapansin yung mga bagong bagay na ginagawa ko? Kayo napapansin niyo po ba yun? Ay. Napakaswerte niyo ba napapansin niyo? Ibig sabihin, aware kayo sa paligid niyo, aware din kayo sa pinapagawa ng Panginoon. Pero kung hindi mo napapansin yun, it's okay. It's okay. Andiyan naman si Lord eh. Binibigyan din naman sa iyo. So, behold, I am doing new things. Pero sometimes kasi, hindi natin makita yung new things, lalo na kapag galing tayo sa problema. Kasi, ang ginagawa natin, tayo mismo, yung nagpo-force na i-shape yung situation natin. Binabago natin, personally, sa sarili natin kakayahan. Kaya sabi dito, sometimes we try to shape our situations. Na minsan, or madalas, kapag tayo ang gumawa ng bagay para gawin yung sitwasyon natin, in ending, failure. Walang peace. Patulad na sinabi ko kanina, di ba? Sabi ko, magpapayaman ako. Kaya ang ginawa ko ng college ako, bumili ako sa pag-aaral, naghanap ako ng trabaho. I try to shape my situation on my own understanding, on my own strength. Pero, it leads me to failure. Walang nangyaring maganda. Para po sa mga nakakalam, graduate pa rin po ako. Nakagraduate pa rin ako. After ng 2 years ng struggle ko, battle ko sa sarili ko, God is really gracious na inano pa rin ako makapag-aral, makapagtapos. Graduate po ako na values teacher. So dati wala akong, kung dati immoral ako, ngayon immoral. Alam mo yun, ang galing ni Lord eh. Babago niya talaga eh. Pero yun nga, sabi niya, we focus, seek new things. Kaya nagawa niya siya sa atin na do your best to pursue God. Kaya alam mo, ito yung sinabi ni Lord na nakita ko eh, sa verse na to. Sabi niya, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. So wala pong imposible sa Panginoon. Kung nag-i-struggle ka ngayon, bigay mo sa Panginoon niya. Hayaan mo si Lord ang magpatunay na siya ay totoo. Isa rin po yung share ko dyan about finance. Lahat po tayo kinaka po sa finance. Kasama niyo po ako dyan. Tatawa po to, to be honest. Pero one thing na talagang napakabuti ng Panginoon, God is provide. Pero ito yung pinakamaganda na natutunan ko sa Panginoon. Yung sinasabi ng na with God all things are possible. Share ko lang po yung nakaraang week na kami po ng misis ko is kapos financially. Siya po ay nag-worry at ako po ay hayahay. Hindi ko po iitindi yung worry. Tapos, nakakatuwa na siya ng misis ko, sabi niya, nung araw din mismo yun, parang Friday ata yun, Saturday,
Friday or Thursday, sabi niya sa kapatid niya, try ko muna huwag mag-worry, kaya ko lang sila. Alam niyo po, after na minute daw, blessing na yung isang client niya kumontak sa kanya. Kasi virtual assistant yung misis ko eh. Kumontak sa kanya, sabi sa kanya na na bibigyan kita ng project for 4 months, tapos pwede ibabayad ko sa'yo, $1. Na parang alam mo na yung nagulat din siya na na sabi niya, talagang on timing talaga si Lord, na alam mo kapus ka, pero magpapadala siya. And during that time din po, alam naman po natin kapag botohan, may di ba? Mga tawag. Hindi ko naman po talaga siniseryoso yung sinabi sa akin ng kapatid ko, sama ka sa akin ganyan, kasi meron nagkakampanya. Pero alam niyo po, nakatulong din yung nakuha ng financial doon na panggastos. So parang God is making way for something na hindi mo inaakala na He will provide. Pero isa po talaga sa alam ko kung bakit binibless kami ni Lord or sinusustento ang kami ni Lord personally is una po is we obey what He wants. Yung mga turo niya, yung mga naririnig din namin sa preaching. At isa po na nagpapatunay sa amin, lagi namin tinetestify sa mga tao, sa mga nakarinig sa amin, kung gusto mong i-bless ka ni Lord, kaya sinasabi ni Pas, ikaw muna mag-bless. Ano yung unang blessing na ginagawa namin kapag kami ay nagkakaroon ng income? We do fighting. 10% kagad. And then, college pa lang ako, narinig ko about tithing. Hindi clear sa akin, pero sabi ng Lord sa Malakay 8:10, put your tithe or tenth in my storehouse. And see, open the floodgates of heaven to bless you. Hindi ko naiintindihan yun, pero isa lang naiintindihan ko. Ang command sa akin ni Lord doon is, put your tenth in my storehouse. Yun lang. Pero nakakatuwa doon, kapag simula ng ginagawa natin yun, alam mo, hindi na kami tinuturuan ng Lord to put His faith, to put our faith in Him. He also teaches us on how to budget things. He also teaches us to prioritize the priority, the first priority, which is siguro. Kaya never po kami nag-miss ng fighting. At makakatuwa po na experience namin, never din kami inaalaw ni Lord na mawalan ng salapi. So yun yung mga bagay na tinuturo sa amin, Panginoon. Kaya sinasabi ko, see the new things. Tignan mo yung mga bagong bagay na ginagawa ng Panginoon. Kaya, to share lang, kung gusto niyo pagpalain kayo, diba? Not just to give tithes, but also do what the Lord wants. Obey. Yan lang po yun, obey. Sa pangatlo, di ba? Since we're trying to shape our things, since we try to do everything with our own strength, this is also the time that God wants you to trust Him. Magtiwala ka sa Panginoon. Sabihin mo, trust God. Just trust. Yeah. Sabi dito, sa Eric, I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Mali yung sinabi niya, I will make a way. Gagawa at gagawa ng paraan si Lord para mag-level up ka, para mag-upgrade ka, para hindi ka ma-stuck doon sa past na nagbabind sa'yo to be stagnant. Trust God. Alam niyo, mahirap po ang process ng trusting. Sobrang hirap. And sometimes it's hard to trust Him because we can move on from the past.
Sobrang hirap talaga mag-trust sa Panginoon. Aware naman po tayo ito, di ba? Yung mga baguhan tayong Kristyano, ang hirap magtiwala sa Panginoon kasi hindi pa natin siya kilala. Pero in the long run, nagpapakilala kasi si Lord eh. Diba? Ito yung mga bagay kong gawin, kayang gawin. Ito yung mga bagay na pwede ko ibigay. Ito yung mga pangako ko na gusto ko makamtan. Minsan, meron din ginagawa si Lord na higit pa sa in-expect mo. Sample ko na lang po, ang gusto ko lang po talaga dati is maging gitarista ng church or magpasama lang sa band. Pero nagulat po ako in the long run. Nag-keyboard na ako, nag-bass. The same time, yun, nakakapag-handle din kami ng small group. Medyo struggle ako sa small group, aminado, pero I really try to work hard on it. Tapos ito, nag-share sa harap mo. Alam niyo yung mga bagay na hindi ko na-expect. Actually, ayoko nga rin mag-share eh. Takot po kasi ako tumayo sa harap. Pero alam mo yun, God is building my confidence. He gives me courage to go forward. So, ganun. Kaya, lahat mo ng gagawin natin, always remember to trust God. Pagkatiwala mo sa Panginoon mo. Pagkatiwala mo. Kaya sabi dito, sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Acknowledge Him. Lagi mo siyang alalahanin. Diba? Just trust God. So remember again, in order for us to upgrade, first is release the past. Kalimutan na natin. Second, see the now. Ano yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin ngayon. Third, trust God. Which is challenging. Medyo tingnan natin kung very challenging talaga itong trust God. Pwede ko ba mag-isip kayo ng isang tao? Huwag niya sabihin yung pangalan. Isip lang ng isang tao. Pag may naisip na kayo, pasok kayo muna. Isa lang. Sino unang tao sumagi sa isip niyo? Isa lang. Meron pa kayo naiisip na isang tao. Huwag niyo sabihin kasi nga, isipin niyo lang. Kahit sino yan. Trust God. Hindi tayo sa trust process ha. May naisip na kayo, taas kamay, yung mga naisip na. Ayan. Alam mo ba, kung sino yung tao unang naisip mo, yan yung tao na gusto ni Lord na i-bless mo. So, ang mahirap dyan, paano kung yung naisip mong tao is yung kaaway mo? O, yung mga may tinamaan dyan. Paano kung yung tao na isip mo at yung pala sinasabi ni Lord na i-bless mo yan? Can you put your trust on God? Kung gano'n may sitwasyon. Parang hirap, no? Kung ako yun, Lord, suntukan na lang talaga kami. Ayoko na. Hirap eh. Kasi may isip mo eh. Yung ginawa niya sa'yo. Diba? May isip mo na baka pag business ko to, ako pa yung mapasama. Diba? Pero, same things. Hindi ko yung kaya gawin ni Lord. I-bless mo. Kung hindi mo siya kaya i-bless ang financial, pagpalit mo. Tulungan mo. Kung nangangailangan siya, pag kita mo nahihirap. Kanya, may ginagawa, nahihirap ang tulungan mo. Trust God. Agree ba kayo sa challenge? Ang hirap, no? Mahal na kayo sila doon. Kayo na ba na mag-usap doon? Pero ito pinakamaganda sa upgrading. Kapag mag-upgrade ka, ito yung lagi kong ina-assure or ito yung lagi ina-assure ni Lord sa buhay natin. Na kapag sumusunod ka sa Panginoon, He will make sure that you will feel freedom. Free ka sa lahat ng worries and stress. At kapag nararamdaman mo yung freedom,
that is the time also na mararamdaman na, I am upgrading. Nagbabago ako. Kaya sabi dito, sa 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Freedom. Pero lahat po yung magagawa natin kapag kasama natin ng Panginoon. Kaya sabi niya, where the Spirit is, there is freedom. Abi ba tayo? And doon po ako magtatapos sa ating message ngayon to upgrade. Again, yung tatlong bagay na kailangan natin tandaan is release the past, see the new, trust God, and experience freedom. So, okay po ba na tayo po magsipilit at manalangin? Sige po. Yes, O Lord, we truly thank you for the blessing. We truly thank you, Lord, for the reminder. And we truly thank you, Lord, for the hope that you're giving to us. We are praying right now, Lord, to help us to release the shackles of the past and see the new things that you are doing in our lives. We pray, God, that we totally put our trust in you wholeheartedly to see and to believe, O Lord, in your love, Lord. And all this, Lord, as we gather right now, we are lifting up to you all the pain, the struggles, the insecurities, the pride, the anger. We surrender it all to you, O Lord. Because I know keeping this in our heart will not allow us to upgrade and to go further. So right now, Lord, as you said, where the Spirit of the Lord is, there's freedom. I know, God, that in our heart, you are dwelling on us. So I pray, God, that you lead us to the right path that you chose from us. In all this, Lord, we pray in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Ayan, po pwede ba palakpakan si Lord sa buhay ni Sir JP? Ano na